Tulog si Denise sa kwarto kaya lumabas muna si Colton para manigarilyo. Nakakatatlong stick na kagad siya. Walang emosyon ang mukha niya pero sa kalooban niya galit na galit siya. Gustong gusto niyang balikan si Zorin at patayin. Mabuti tumawag agad ng tuhanan ng tasa niya na bantay ng asawa niya dahil kung hindi, baka napahamak ito sa kamay ng baliw na lalaking yun. Gumuhit lang isa sinabi ni Colton. Konting panahon lang at mapatpatanayan niya na ang hinala niya. At oras na mangyari yun, sisiguraduhin niyang magbabayad ang mga ito ng mahal. Boss, tawag sa kanya na isa sa tauhan niya. Humit-hit muna siya ng sigarilyo bago nilingon ito. Tama nga kayo. Narito din siya sa isla at sa tingin ko'y kikilos sa sila. Pagbibigay nito ng balita. Naggangarit ang ngipin na tinapon niya sa lupang sigarilyo at inapakan iyon. Gagamitin niyang alas niya. Tumingala siya at gigil na napamura. Damn that bitch! Mapapatay ko talaga siya. Habol ang hiningang napabangon siya sa kinahigaan. Sa panaginip niya, hinahabol siya ni Zorin habang may hawak na scalpel at nang maabutan siya nito, hiniwan ito ang kanyang tiyan. Pinahid ang pawis sa noot sa kahinawakan ng tiyan kung saan bakit pa rin ang pilat nang mangyari ang disgrasya sa kanya. Nanlamig ang kamay niya sa takot. Panaginip lamang yon pero ibang hatid itong takot sa kanya. Tumayo siya at nagpunta ng kusina. Uminom siya ng tubig dahil nanunuyo ang lalamunan niya. Daig pa niyang tumakbo ng ilang milya sa tindi ng uhaw niya. Bumuga siya ng hangin. 2 araw na nakakalipas simula na muntik na siyang mapahamak sa kamay ni Zorin. Pilit kinakalimutan niya na nangyari pero hindi niya magawa dahil merong bagay na bumabagabag sa kanya. Hindi maalis sa isip niya ang pagtawag ng kapatid niya sa cellphone na gamit ni Zorin noon. Magkakilala mga ito pero hindi yun nabanggit ni Zorin sa kanya. Kaya nga ang article niya hindi rin nabanggit sa kanya na magkakilala ang mga ito. Hindi niya gusto mag-isip ng kung ano-ano pero hindi maiwasan na may maiwan na tanong sa utak niya. Kung magkakilala ang mga ito, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na alam ng kapatid niya na buhay siya. At kapag alam ng kapatid niya, ibig sabihin alam din ng magulang niya. Nagsimulang tumulo ang luha niya. Malakas ang katob niyang alam na mga itong buhay talaga siya. Pero dahil walang pakialam ang mga ito ay hindi man lang siya hinanap at inalagaan. Lalo pang nanikip ang dibdib niya dahil sa naisip. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang trato ng pamilya niya sa kanya. Bakit kahit buhay na niyang nakatayay wala itong mga pakialam? Di naman siya naging masama na anak kaya paulit-ulit niyang tanong bakit. Nagmamadali niyang pinahid ang luha nang marinig ang pagbukas ng pinto. Wala siyang pasok ngayon kaya nasa bahay lamang siya. Napansin din niyang palagi nasa tabi niya si Colton na para bang binabantayan siya sa kung ano. Binaba niyang baso na maramdaman ang pagpulupot ng braso ni Colton sa bewang niya. Denise! Mahimbing na tawag nito sa pangalan niya at hindi siya nagsalita. Natatakot na kapag ibinuka niya ang bibig niya, tuluyan siyang umiyak sa harapan nito. May iniisip ka? Tanong ni Colton agad niyang inilingan. Wala, maikling sagot niya. Dilig niyang pagbuntong hininga nito. Iniharap siya ni Colton at tinaas ang mukha niya. Kita niya ang pagtiimbagang nito habang nakatingin sa kanya. Walang salita na niyakap siya nito. Pumikit siya at sinubsob na lang ang mukha sa dibdib nito. Hindi niya na dapat isipin pa mga taong nanakit sa kanya. Ang dapat niya lang pagtuunan ng pansin ay ang meron silang dalawa ni Colton ngayon. Ngumiti siya habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. Ngayong araw papasok na ulit siya ng trabaho, kaya hindi siya dapat magpa-apekto sa nangyari at magpatuloy na lamang na para bang walang nangyari. Tama, yan ang mainam na dapat niyang gawin. Pagkatapos mag-ayos, nakangiting lumabas siya ng kwarto. Agad siyang sinalubong ng Colton ng halik sa labi at halos ayaw na siyang tigilan. Nabuti nilang di siya naglagay ng lipstick kaagad. Alam na kasi niya ang mangyayari. Hahalikan siya nito ng hahalikan hanggang sa matanggal ang tuluyang lipstick niya. Pilyong umete si Colton habang nakatingin sa labi niya. It's good to see na wala kang lipstick ngayon. Pero hindi man na nakabawas sa ganda mo kahit wala kang lipstick. Inirapan niya kunwari ito pero shocks, kinikilig siya. Tigilan mo nga ako. Ang aga-aga para mambola ka. Mahinang natawa si Colton sa sinabi niya. Denise naman, bakit kita bubulahin kung alam kong akin ka na? Lahat ng sinasabi ko sa'yo totoo. Iniiwas niya ang tingin. Pakiramdam niya kasi pulang-pula na ang mukha niya. Ang lakas magpakilig ng asawa niya. At tuwang-tuwa ka naman. Sigaw ng bahagi ng utak niya. Nauna siyang naglakad dito palabas dahil baka saan pa umabot ang pamabola sa kanya ni Colton. Baka ma-injectionan pa siya na maaga. Dinig niya ang malakas na tawa ni Colton habang naglalakad siya. Mukhang alam na nito ang nasa isip niya. Natigil siya sa pagbukas ng pinto ng kotse na makita ang isang babae na nasa hindi kalayuan. Hindi niya makita na maayos sa mukha nito dahil nakasuot ng face mask at nakasalamin.
Pero base sa mahaba nitong buhok, alam niya na babae ito at pamilyar ang bulto nito. Malakas ang kutob niya, sa kanya ito nakatingin. Sa tingin din niya, ito ang babae na kamukha ng kapatid niya na palagi niya nakikita na nakatingin sa kanya mula malayo. Hindi mo na siya pumasok ng sasakyan. Gusto niya itong makausap at itanong kung ano bang kailangan nito. Kung siya ang pakay nito. Hahakpang na dapat siya pero may kamay na mabilis siyang pinigil sa braso. Si Colton yun. Nakita niyang madilim ang mukha nito pero agad din nang umiti sa kanya. Hatid na kita. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan. Baka malate ka na sa trabaho. Gusto niya sanang sabihin sandali lang at pupunta niya ang babae. Pero nang tumingin siya sa kanatatayuan nito kanina, wala na ito roon. Kumunot ang noon niya. Shocks! Hindi kaya multo talagang nakikita niya? Dahil sa naisip agad nang pumasok siya sa loob ng sasakyan. Bigla tuloy siya nakaramdam ng kilabot. May multo ng ganito kaaga? Napailing na lang siya sa naisip. Hindi naman siya naniniwala sa multo, pero paano mapapaliwanag ang palagi nitong pagkawala? Tumingin siya kay Colton nang pisilin nito ang kamay niya. Napangiti siya na makitang nakangiti ito sa kanya. Ang gwapo talaga. Inalis niya sa isip na nakikita na hindi na lang nagpapa-apekto. Si Colton naman ay ang tagal nakatitig sa kanya. Sa daan ng tingin, Colton, baka mamaya mabangga tayo sa ginagawa mo. Sita niya rito. Mahinang natawa si Colton at saka ibinaling na ang mata sa daan. Ang ganda mo kasi, Pam. Ang sarap mong titigan. Napabiling siya. Sabi na nga ba't may ibang laman ang titig nito? Shocks! Bigla tuloy siyang nag-init. Sabihin mo lang, Pam. Lumingon sa kanya si Colton. Pwede tayo mag-quickie dito sa... Ayoko nga. Putol niya agad dito na pulang-pula na ang muka. May trabaho pa ako. Mamaya na lang pagka-uwi. Halos pinabulong niya ang huling sinabi. Malakas na humalakak si Colton sa reaksyon niya. Colton? Nangaasar na naman ang mokong na to. Sige, tawa ka lang. Binabawi ko ng sinabi ko. Napangisi siya ng mabilis pa sa 4:00 nang tumigil si Colton sa pagtawa. That's not a good joke, Pam. Ani Colton sa kanya. Pilya niya itong anitian. Tingnan na lang natin. Siya naman ang napahalakak na marinig ang pagrereklamo nito. Pam naman, wala dapat bawian. Paano tayo makakabuo agad yan? Napabungis-ngis na lamang siya habang nakatingin sa mukha ni Colton. Iniisip niya palang na magkakanak sila balang araw. Parang kinikiliti na ang puso niya sa saya. Inimas niya ang isang hita ni Colton at pilyang umiti dito. Huwag ka mag-alala, Colton. Pam, damn no! Lukot ang mukhang reklamo ni Colton. Tinawanan lamang niya. It's been a month. Ang bilis lumipas sa mga araw at sa mga araw na iyon, masasabi niya na masaya talaga siya. We will take this one. Dinampot ni Colton ng isang lata ng ice cream at saka inilagay sa cart. Nalukot ang mukha niya habang nakatingin sa cart nila. Paano? Halos mapuno iyon ng iba't ibang flavor na ice cream. Oo, at malakas siyang kumain ng ice cream. Pero paano naman niya uubusin ng ganito karami? At saka hindi magkakasya mga ito sa ref niya. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako nang mamimili. Tagatulak ka lang ng cart. Reklamo niya. Paano? Hindi niya matandaan kung ilang beses niya nang pinagbabalik ng mga item na inilalagay nito sa cart nila. Dampot lang kasi siya ng dampot. Okay, boss? Nakasaludo pa rin daw sabi kaya naman natawa siya. Habang naglalakad sila, halos nakatingin sa kanilang lahat. Sa bagay, ano pa nga ba naman ang bago? Sanay na siya na palaging ganito. Ang gwapo kasi ng asawa niya. Asawa? Ang sarap sa pakiramdam na matawag na asawang lalaki na kasama niya ngayon. Sumulyap siya kay Colton. Sakto naman tumingin din to sa kanya. Mahina siya nitong hinampas sa braso nang hinalikan siya nito sa labi. Pahampas-hampas pa. Gusto rin naman, sabi ng bahagi ng utak niya. Nang ilibot niya ang mata sa paligid, nakita niya na ang tingin sa kanila ng mga tao. Kaya nagyuko siya agad ng ulo dahil sa hiya. Ang asawa niya kasi walang napipiling lugar. Hahalikan talaga siya nito. Gusto nito kahit sa mataang lugar pa sila. Tumingin siya kay Colton nang umakbay pa ito sa kanya. Pinaningkitan niya ito ng mata. At mapansin ng malagkit na tingin nito sa kanya. Pam, uwi na tayo. Nagugutom na ako. Kinurot niya ito sa tagiliran kaya't napabitaw ito sa kanya habang umaaray. Gutom mo mukha mo. Alam ko na yung mga ganyang tingin mo, Colton. Pilyong umitito sa kanya habang nakahawak sa tagiliran. So, uuwi na tayo. Gagawa na tayo ng babies? Sinasabi na nga ba? At yun na naman ang nasa isip nito. Pam, may lambing sa boses sa tawag nito sa pangalan niya. Napangiti lang siya habang napapailing.
Hindi niya talaga kayang tiisin ang asawa niya. Akma magsasalita na siya na maagaw ng pansin niya ang isang babae na nakatayo sa kalayuan sa kanila. Umawang ang labi niya. Sandali lang. Natigil siya sa paglalakad na nakakunot ang noo at tumarang si Colton sa daraanan niya. May nakalimutan akong kunin doon. Tinuro niya sa milk section. Intay mo na lang ako dito, Sandali lang ako kaya bantayan mo yan. Tukoy niya sa pinamili. Nagmamadali siyang umalis sa harap ni Colton at pinuntahan ng babaeng nakita niya. Sandali! Sigaw niya sa babaeng nakatalikod sa kanya. Humawak siya sa tuhod dahil hiningal siya para mahabol lamang ito. Huminto ang babae at humarap sa kanya. Sinasabi na nga ba't tama siya? Ito ang babae na madalas niyang makita sa labas ng bahay niya. Umawang ang labi niya na maghubad ng suot na face mask ang babae at ang bonnet na suot. Ate Kyle? Aakala niya kamukha lang to ng kapatid niya. Itim na kasi ang buhok nito ngayon, samantalang dati pulang buhok nito o kulay purple, kaya nag-alangan siya nung una. Pero tamang ang hinala niya. Alam ng kapatid niyang buhay siya at narito sa isla, at sigurado siya na si Zorin na nagsabi nito. Ngumisi ang Ate Kyle niya, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Ang saya mo yata ngayon, Denise. Sa bagay, sayang naman ay kalawang buhay mo, kung hindi ka magpapakasaya ngayon, di ba? Nakakaramdam siya ng kirot pero hindi niya pinansin iyon. Sanay na siya sa ugali ng pamilya niya. Anong kailangan mo sa akin? Matapang na tanong niya pero aaminin niya. Nasasaktan pa rin siya dahil hindi mo lang nito naisip. Nakamustahin siya. Ilang taon din naman silang hindi nagkita pero baliwala lamang yun dito. Tumawang kapatid niya. At tulad ng dati masakit sa tenga ang tawa nito. Pwede ba Ate Kyle? Kung may kailangan ka sabihin mo na ngayon. Alam ko na may kailangan ka kaya ngayon pa lang sabihin mo na. Hindi yung palagi kang pumupunta sa bahay namin. Kilala niya ang kapatid kaya alam niya, tama siya. Tumigil sa pagtawang Ate Kyle. Hiwalayan mo si Colton. Walang paligoy-ligoy na sabi nito. Napakarap siya. Tama ba ang naririnig niya? You heard me, Denise. Ang sabi ko, hiwalayan mo si Colton. Matigas pang wika nito habang nakatingin diretso sa mga mata niya. Ano bang sinasabi nito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kailangan ko pa bang ulitin, Denise? O nagbibingi-bigihan ka lang? Narinig ko ang sinasabi mo. Ang hindi ko maintindihan, bakit mo sinasabi sa akin yan ngayon? Galit na siya. Hindi siya makapaniwala. Nasa ilang taon nilang pagkikita, ito pang sasabihin nito sa kanya. Akmang sasagot pa sana ang kapatid niya ng parang bigla na lang tong natakot at nagmamadali na may inilagay sa kamay niya. Nagmamadali tong tumakbo palayo habang isinusot ang face mask at bonnet nito. Napapitlag siya nang may humapit sa bewang niya. Hindi siya nagsalita at tumingin lamang kay Colton. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng kapatid niya. Malayong malayo yon sa inaasahan niya. Ang nasa isip niya kasi baka manghingi lang to ng pera o kaya naman aawayin pa siya dahil buhay pa siya. Kaya nang marinig niya na gusto nitong hiwalayan niya si Colton ay talagang gulat na gulat siya. Napahawak siya sa ulo niya nang biglang mahilo. Pam, namumutla ka. Agad na inalalayan siya ni Colton hanggang sa makarating sila sa kotse nito. Napagod lang yata ako kakalakad para maghanap. Pagdadahilan niya. Kahit ang totoo ay nahilo siya dahil sa sinabi ng Ate Kyle niya. Hinalikan ni Colton ng noon niya pababa sa labi niya. Let's go home, Pam. Ipagluluto kita ng gusto mo pag uwi natin. Sabi ni Colton bago binuhay ang makina ng kotse nito. Napangiti siya. Tumitig siya sa asawa niya na may ningning sa mga mata. Walang sino man ang maaaring magdikta sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin kahit ang kapatid pa niya. Bakit naman niya hihiwalayan ng lalaking mahal na mahal niya kung ito ang nagsisilbi ngayong buhay niya? Nakatingin siya sa papel na nasa kamay niya. Ito ang papel na inilagay ng Ate Kyle niya sa kamay niya bago siya iniwan kanina. Tumingin siya kay Colton na mahimbing na tutulog bago lumabas ng kwarto at pumunta ng kusina. May nakasulat na number sa papel. Sigurado siyang numero to ng kapatid niya at gusto nitong kontakin niya ito. Ines na nilokot niya ang papel. Tinapon sa basurahan. Bakit pa niya pag-aaksiyahan na kontakin ng kapatid niya? Gayong alam niyang gusto nitong sabihin sa kanya. Oo nga at kapatid niya ito pero hanggang doon na lamang iyon. Wala itong karapatang utusan siya. Lalo na kung tungkol ang bagay na iyon sa asawa niya. Bumuntong hininga siya. Hindi talaga siya makapaniwala sa sinabi nito kanina. Akala ba ng kapatid niya gusto pa rin niyang tumakas mula kay Colton? Napailing siya. Nakita naman ng Ate Kyle niya na masaya na siya. Kaya bakit uutusan siya nito ng ganong bagay? Naalala niya pa noon na itong tumulong sa kanya na tumakas bago siya maaksidente. Nagpakawala siya ng malalim na hininga bago bumalik sa kwarto.
Napangiti siya na makitang ang sarap ng tulog ni Colton. Tumabi siya dito at yumakap. Inalas niya ang mga bagay na gumugulo sa isipan niya. Hindi niya kailangan isipin ang sinabi ng kapatid niya. Wala rin naman siyang balak na sundin ang utos nito. Nakangating sinundan niya ng tingin ang papalayong sasakyan ng asawa niya. Katulad na nakagawian, inihatid siya ni Colton. Natigil siya sa pagpasok ng gate na may pumigil sa braso niya. Kahit naka-jacket ito at mask na kulay itim at alam niya na ang kapatid niya ito. Sa ayos ito'y paritong hold-upper sa mga kanto. Inis na hinila niya ang braso pabalik at tatalikuran na sana niya ito nang magsalita ito. Pag-usap tayo, Denise. Kilala mo ako. Alam mo, hindi ako titigil hanggat di mo ako pinapakinggan. Tila may pagbabanta sa tono nito. Bumuga siya ng hangin. Tama ang kapatid niya. Kilala niya ang ugali nito at alam niya na hindi ito titigil hanggat hindi sila nakakapag-usap. Pero para saan pa? Tumingin siya ng diretso sa atikal niya nang may tapang sa mukha. Kung sasabihin mo na naman sa akin na hiwalayan kong asawa ko, mas mabuti pang wag na lamang tayo mag-usap. Ngumisi lamang ito sa kanya. Hindi mo ba gustong malaman ang dahilan? Natigilan siya. Dahilan? Mas lalong lumaki ang nakapaskil ng ngisi sa labi ng kapatid niya. Mag-usap tayo, Denise. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo, Ate Kyle. Kaya mas mabuti pa tumigil ka na dahil kahit kailan, hindi ko hiwalayan si Colton. May diin sa bawat kataga na bigkas niya. Kita niya kung paano nawala nakakalokong ngisi sa mukha ng kapatid niya. Ngayon ay may naiiyak ng ekspresyon nito na ipinagtataka niya. Kilala kasi niya ang kapatid niya. Mahilig itong magdrama o magpaawa. Kaya't mahirap para sa kanya kung maniniwala ba siya rito o hindi. Denise, pagbigyan mo na ako. Pangako ko na hindi na ako magpapakita sa iyo after natin mag-usap. Pagmamakaawa pa ng kapatid niya. Napahilot siya sa sentido. Hindi niya gustong palagi na lang itong susulpot kung nasaan siya. Kaya mas mabuti pa nga sigurong mag-usap na lamang sila. Tumango na lamang siya. Sige, sabihin mo na ngayon. Ano ba mga sasabihin mo? Sumilay ang kakaibang ngiti sa labi ng kapatid niya. Wag dito, Denise. May papakita kasi ako sa iyo at sigurado ko na magugulat ka kapag nakilala mo siya. Kumunot naman ang noon niya. Ipapakilala? Magkita tayo sa lugar na to, Denise. Ihintayin kita. May ngiti sa labing nilapit ng kapatid niya ang bibig sa bandang tenga niya. Ikaw lang ang gusto ko makausap, Denise, kaya wag ka magsasama ng kahit sino, lalo na ang asawa mo. Naglagay muna to ng kapirasong papel sa kamay niya bago nagmamadaling umalis. Tumingin siya sa kapirasong papel na hawak bago yun ipinasok sa bulsa. Di maganda ang pakiramdam niya sa muling pagsulpot ng kapatid niya. Humawak siya sa tapat ng dibdib na makaramdam ng kakaibang kaba na hindi niya malaman kung saan nagmula at kung ano ang dahilan. Huminga siya na malalim at saka nagpatuloy sa paglalakad. Hindi dapat siya magpa-apekto sa mga gustong sabihin ng kapatid niya. May trabaho pa siya at yun na muna sa ngayon ang kailangan niya na pagtuunan ng pansin.